Si Galileo Galilei ay marahil ang pinakamahalagang siyentipiko na nabuhay kailanman. Pinaganda niya ang unang teleskopyo, itinapat sa kalawakan, at binago ng mga natuklasan niya ang kasaysayan magpakailanman. Nagbigay si Galileo ng unang tunay na ebidensya na ang daigdig ay umiikot sa paligid ng araw. Ang paniniwalang ito ay salungat sa simbahang Katoliko, na humantong sa isa sa pinakamalupit at pinakamalungkot na paglilitis sa nakaraang 5 siglo. Ayon kay Stephen Hawking, si Galileo ang pinakamalaking responsable sa pag-usbong ng makabagong agham, at tinawag naman siya ni Einstein na ama nito. Sa kabila ng lahat ng ito, ginugol ni Galileo ang huling 7 taon niya sa house arrest. Para masagot ito, kailangan nating bumalik sa simula. Taong 1564 ipinanganak si Galileo Galilei sa Pisa, Italia. Kasabay ng kapanganakan ni William Shakespeare at ang dakilang artistang si Michelangelo. Nang 8 taong gulang siya, lumipat siya sa Florencia, isa sa pinakamagandang lungsod noong Renaissance. Hinimok siya ng ama na mag-aral ng medisina sa Universidad ng Pisa, pero hindi talaga siya interesado rito. Ang tunay niyang mahal ay matematika at agham. Umalis siya sa universidad pagkatapos ng 4 na taon nang hindi natapos ang degree sa medisina. Noong taon ding iyon, nagturo siya ng matematika sa Florencia. Pagkalipas ng 3 taon, babalik siya sa Universidad ng Pisa bilang profesor ng matematika, hindi estudyante. At sa Pisa, dito unang nagbigay ng mahalagang ambag si Galileo sa agham. Si Aristotle, na pinakamaimpluwensyang natural na pilosopo bago si Galileo, ay naniwala na ang mga bagay ay mahuhulog batay sa kanilang bigat. Halimbawa, kung magpapabagsak ka ng 1 kilong bola at 5 kilong bola, dapat bumagsak ng 5 beses na mas mabilis ang 5 kilong bola. Naisip ni Galileo na mali ito. Kaya ayon sa kwento, pumunta si Galileo sa Leaning Tower of Pisa at nagbagsak ng 2 bagay mula sa itaas. Isa mabigat at isa magaan. Pero halos magkapareho ang laki ng mga ito. Ibinagsak niya ang mga ito at pinanood habang bumabagsak sa lupa, sabay na tumama sa sahig halos eksaktong magkasabay. Bakit ito nangyayari? Ang grabidad ay proportional sa bigat ng bagay. Kapag mas mabigat ang bagay, mas malakas ang hatak ng grabidad at mas malaking puwersa ang kailangan para mapabilis ito. Ang dagdag na puwersa ng grabidad ay bumabawi o nagkakansela sa karagdagang puwersang kailangan para mapabilis ang bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay bumabagsak sa parehong bilis sa ilalim ng grabidad kung hindi isasama ang resistensya ng hangin. Pero hindi ito ang huling pagkakataon na hinarap ni Galileo ang mga sinaunang Griego. Pagkatapos ng 3 taon sa Pisa, lumipat si Galileo sa Padua malapit sa Venice at naging propesor ng matematika ng 18 taon. At dito sa Padua, lubos na binago ni Galileo ang ating pag-unawa sa universo magpakailanman. Noong panahong iyon, ang simbahang Katolika at halos lahat sa lipunan ay naniniwala sa pananaw ni Ptolemy tungkol sa universo. Si Ptolemy, isang Griegong siyentipiko sa Ehipto, noong 2 siglo Common Era, ay naniwalang umiikot ang araw at lahat ng bagay sa langit sa mundo. Ayon kay Aristotle, lahat ng nasa itaas ng mundo ay perpekto at di nasisira. Noong panahon ni Galileo, karamihan ng astronomo ay naniwala sa sistemang iminungkahi ng Danes na si Tycho Brahe. Sa sistemang ito, umiikot ang mga planeta at bituin sa araw, at ang araw ay umiikot sa mundo. Bago ipinanganak si Galileo, inilathala ni Nicholas Copernicus ang On the Revolutions of Celestial Spheres, at ipinaglaban niyang umiikot sa araw ang lahat ng bagay sa solar system, pati ang mundo. Noong panahong iyon, may konting kontrobersya ang aklat at hindi ito sinuportahan ng malaki. Akala ng marami, mapapatunayang mali ito kalaunan. Namatay si Copernicus noong nailathala ang kanyang akda. Pero para kay Galileo, gusto niyang maintindihan kung paano talaga gumagana ang universo at alin sa mga sistemang ito ang totoo sa realidad. Kaya ang ginawa niya pagkatapos ay nagbago ng lahat. Noong 1608, nagkaroon ng malaking pag-unlad ang mga gumagawa ng salamin sa Netherlands sa paggawa ng dekalidad na lente. Isang usapin na lang ng panahon bago may magdugtong ng 2 lente at mapansin ang kakayahan nitong magpalaki. Isang gumagawa ng salamin na nagngangalang Hans Lippershey mula sa Middelburg ang lumikha ng unang teleskopyo. Nag-file siya ng patent para sa kanyang imbensyon noong Oktubre 2, 1608. Sa patent, inilarawan niya ang likha bilang Dutch perspective glass na nagpapalapit ng tanaw sa malalayong bagay.
Bagong likha pa lang ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng siyentipikong revolusyon. Sa loob ng ilang buwan, kumalat ang balita ng imbensyon sa Europa hanggang umabot ito kay Galileo noong Hunyo 1000. 609 nang siya ay 45 taong gulang. Nang malaman niya ang tungkol sa imbensyon, 3 beses lang ang kayang palakihin ng pinakamahusay na teleskopyo noon. Pero naniwala si Galileo na kaya pa niyang lampasan ito. Mabilis siyang umuwi sa Padua mula Venice at kinagabihan ay sinimulan niyang gumawa ng sariling teleskopyo. Ilang araw lang ang inabot bago niya nagawa ang kanyang unang prototype. Natutunan pa niyang gawing perpekto ang sarili niyang mga lente mula sa simula. Matapos ang 2 buwan ng paggawa, napakaganda na ng kanyang mga likha at kaya nitong lumaki ng hanggang 8 beses. Imbes na agad itutok sa mga bituin, ipinakita muna niya ito sa mga mambabatas ng Venetia bilang regalo. Napansin nila ang potensyal nito sa militar, kaya tinanggap ang alok niya. Ang huling teleskopyo ni Galileo ay 20 metro ang haba at 37 milimetro ang diametro, kaya nitong palakihin ng 20 beses ang mga bagay. Nang bumisita ako sa Florencia, nag-ikot ako sa Galileo Museum at ito ang mga orihinal niyang teleskopyo na talagang ginamit niya sa paggawa ng mga obserbasyong ito. Matapos niyang paghusayin ang kanyang likha, sa wakas ay nagpasya si Galileo na gawin ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinumang tao noon. Itinutok niya ang teleskopyo sa kalawakan, inilalantad ang pinakamalalalim nitong lihim. Una niyang itinapat ang aparato sa buwan at nakita niya ang mga bunganga, uka at mga bundok. Taliwas ito sa paniniwala noon na ang buwan ay isang perpekto at makinis na ibabaw, hindi tulad ng mundo. 3 buwan matapos malikha ang unang teleskopyo, bandang alas 5 ng hapon noong Huwebes, Enero 7, 1600 at 10 si Galileo ay nasa hardin niya sa Padua kasama ang bagong teleskopyo. Malapit na niyang baguhin ang takbo ng kasaysayan, magpakailanman sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na tila napakasimple. Itinutok niya ang kanyang teleskopyo sa Jupiter. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, nakita ni Galileo ang 3 nakapirming bituin na napakalapit sa Jupiter. Sa mga sumunod na gabi, patuloy siyang nagmasid at napansing gumagalaw ang mga bagay na parang satellite sa paligid ng Jupiter. Natatakpan sila ng planeta at pagkatapos ng 6 na araw, napansin ni Galileo ang ika-4 na umiikot sa Jupiter. Nakita silang nagbabago ng posisyon kaugnay ng Jupiter, ngunit palaging nananatili sa isang tuwid na linya. Ito ay ang mga buwan ng Jupiter, Io, Europa, Ganymede at Callisto. Noong una, tinawag niya ang 4 na buwan na Medicean na bituin mula sa pamilyang Medici sa Italia. Nakatulong ito sa kanya makuha ang prestihiyosong posisyon sa Universidad ng Pisa, ngunit hindi ito nagtagal. Ang mga buwang ito ng Jupiter ay tatawaging buwan ni Galileo magpakailanman. Ipinublish niya ang mga natuklasan at obserbasyon sa buwan sa maikling aklat na Sidereus Nuncius. Ang ibig sabihin nito ay ang mensaherong may bituin. At hindi maganda ang naging pagtanggap sa mga resulta. Naniniwala ang mga tao na may depekto ang kanyang mga lente at ang nakikita niya ay isang ilusyon lamang. Ayon kay Aristotle, ang kalawakan ay binubuo ng perpekto at di nagbabagong mga katawan. Perpekto ang unibersong ginawa ng Diyos. Sino si Galileo para magduda rito? At kung ang lahat sa universo ay dapat umiikot sa paligid ng daigdig, paano magkakaroon ng mga buwan na umiikot sa paligid ng Jupiter? Ang mga taong pinaka-naapektuhan dito, ang simbahang Katolika. Si Cardinal Roberto Bellarmino ang pinakakilalang tao sa simbahang Katolika noon. Kapag kailangan ng interpretasyon ng banal na kasulatan, kay Cardinal Bellarmino, lagi tumitingin ang simbahan. Balak ng simbahang Katolika, maglabas ng utos na tanging obispo at konseho lang ang pwedeng magpaliwanag ng kahulugan ng Biblia. Walang ibang makakagawa nito, lalo na si Galileo. Aktibong ipinaglalaban ni Galileo ang heliocentric na modelo ng solar system, na ang daigdig at lahat ng mga planeta ay umiikot sa araw. Mahalaga, sa simula pa lang, sinabi ni Galileo na laging tama at mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Pero sinabi rin niya na hindi maaaring kontrahin ng banal na kasulatan ang katotohanang makikita sa kalikasan. Para sa simbahan, parang binibigyang kahulugan lang niya muli ang kasulatan at sinasabi na sila ay mali. Ipinagtanggol niya ito sa pagsulat ng liham kay Grand Duchess Christina ng Tuscany noong 1615. Sinabi niya na magkatugma ang simbahan at agham. Ngunit iginiit niyang hindi makatuwiran para sa simbahan na asahan ang mga siyentipiko na balewalain ang kanilang natuklasan at magtiwala agad sa aprobadong interpretasyon ng kasulatan. Isinulat niya, parang inuutos na huwag makita ng astronomo ang nakikita nila at huwag unawain ang nalalaman nila.
At na sa kanilang paghahanap, dapat nilang matagpuan ang kabaliktaran ng kanilang tunay na natutuklasan. Ipinadala ni Papa Pablo ang ikalima si Cardinal Bellarmine para bisitahin si Galileo isang buwan bago ipagbawal ang heliocentrismo. Inatasan si Bellarmine na ipaalam kay Galileo ang nalalapit na kautusan dahil gagawin nitong erehe ang kanyang mga gawa. Ang pagpupulong na ito ang magiging pinakamahalagang pagpupulong sa buong buhay ni Galileo. Dahil kung ipagpapatuloy niya ang landas na ito, mahaharap siya sa paglilitis dahil sa erehiya at malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Tandaan mo ang pagbisitang ito. Noong 1616 naglabas ng kautusan ang Papa na ang heliocentrismo ay erehiya at salungat sa turo ng simbahan. Ipinagbawal din ang aklat ni Copernico tungkol dito hanggat hindi tinatama at inalis ang pahiwatig na umiikot ang daigdig sa araw. Pagkatapos ilathala ang kanyang resulta sa Jupiter, naging mas eksakto siya sa pagsukat at obserbasyon gamit ang sistematikong paraan na tinatawag ngayon na scientificong metodo. Sa pagmamasid sa mga buwan ng Jupiter, unti-unti niyang nasukat ang kanilang orbital na panahon. Ngunit mahirap makuha ang eksaktong kalkulasyon. Nagpatuloy siyang magtrabaho at naging mas eksakto ang sukat ng panahon, pero may hindi pa rin tama. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya. Marahil ang mga orbit na sinusukat niya ay tila hindi tama dahil ang daigdig ay umiikot sa paligid ng araw. Sa pagsasaalang-alang sa galaw ng daigdig na umiikot sa araw, nalutas ang kanyang mga problema. Ang tuklas na ito ay hindi sumunod sa prinsipyo ng kosmolohiyang Aristotelian. Maraming astronomo at pilosopo ang tumangging maniwala na ang isang tao tulad ni Galileo ay kayang gumawa ng isang napakahalagang tuklas. Nagawa iyon ni Galileo at hindi siya tumigil. Itinutok niya ang kanyang teleskopyo kay Venus at ipinapakita nito ang mga yugto na katulad ng nakikita natin sa buwan tuwing bawat buwan. Dahil dito, napagpasyahan niyang umiikot ang Venus sa araw, hindi sa daigdig. Ang sistemang Ptolemaic para sa universo ay bumabagsak sa mga kamay ni Galileo at alam ito ng simbahang Katolika. 7 taon matapos bisitahin ni Cardinal Bellarmine si Galileo, naging papa ang kanyang kaibigan. Kinausap ni Galileo ang papa tungkol sa heliocentrismo at nagkasundo silang maaari siyang magsulat dito basta theoretical ang paraan. Kaya noong 1624, nagsimulang magtrabaho si Galileo, sinusulat marahil ang pinakamahalagang aklat na kanyang maisusulat. Pagkalipas ng 8 taon, inilathala ni Galileo ang dialogo ukol sa 2 pangunahing sistema ng mundo, ayon sa payo ng Papa. Sa aklat niya, nagsulat si Galileo tungkol kina Salviati, tagapagtanggol ng heliocentricong sistema ni Copernicus, at Simplicio, tagasunod ni Aristotle, na naniniwalang ang daigdig ang sentro ng universo. Pinaniniwalaang si Simplicio ay simbolo ng kritisismo ni Galileo sa pananaw ng mga Aristotelian at geocentrista. Ibig kong sabihin, sa totoo lang, ang Simplicio sa Italiano ay literal na nangangahulugang simpleton o hangal. Madaling nanalo si Salviati sa argumento na nagpapahiwatig na tama ang kanyang mga pananaw at na iyon din ang pinaniniwalaan ni Galileo. Binasa ng Papa ang aklat at labis siyang nagalit. Ipinagbawal ng Romanong Inkwisisyon ang pagbenta ng aklat at ipinatawag siya sa paglilitis noong 1633 dahil sa erehiya. Noong panahong iyon, halos 70 taong gulang at malubhang may sakit si Galileo. Nililitis siya para sa kanyang buhay. 10 kardinal na personal na inatasan ng Papa ang nagsagawa ng paglilitis. Tungkulin nilang protektahan ang paniniwalang Katoliko. Inilipat ng simbahan ang atensyon noong 1616 at tinanong si Galileo kung ano ang naalala niya sa pagpupulong kay Cardinal Bellarmine. Sinabi niya na pinaalalahanan siya ng kardinal na talakayin lang ng kaunti ang heliocentric model at huwag itong ituring na totoo dahil salungat ito sa doktrina ng simbahan. Tinawag ng simbahan na sinungaling si Galileo at sinabing noon pang 1616 ay pinagbabawalan na siya ni Bellarmine magsulat o magturo tungkol sa heliocentrism. Naglabas ang tagapagsakdal ng liham na di umano'y ipinadala ni Cardinal Bellarmine kay Galileo matapos ang kanilang pagkikita na naglalahad ng kanilang pag-uusap. Sa liham na iyon, sinabi ni Bellarmine kay Galileo na mula ngayon ay huwag nang maniwala, magturo o ipagtanggol ang heliocentrism sa anumang paraan, alinman sa salita o sa sulat. Kung hindi, magsisimula ng proseso laban sa kanya ang banal na opisina. Mukhang tapos na ang kaso. Sinabihan si Galileo na huwag pag-usapan ito. Ngunit ginawa pa rin niya kaya kinaharap niya ang pag-uusig ng simbahan.
Matalino siya at nagtago ng sariling mga tala. Dramatikong ipinakita ni Galileo ang orihinal na liham na natanggap niya mula kay Cardinal Bellarmine na sinulat at nilagdaan mismo ni Bellarmine. Hindi alam ng Romanong Inquisition na nasa kay Galileo pa ang liham na ito, kaya nagiging interesante ang mga pangyayari. Hindi magkapareho ang mga liham. Malaki ang pagkakaiba. Hindi sinabi sa orihinal na liham ni Galileo na ipinagbawal siyang magsalita o magsulat tungkol sa heliocentrismo o siya ay uusigin. Ang sabi lang, mali ang heliocentrismo at hindi ito dapat ipaglaban. At dahil katang-isip lang ang dialogo, wala siyang nilabag na mga patakaran. Nakaasa ang buong paglilitis sa liham na ito at kahina-hinala na ang kopya ng simbahan ay may dagdag na mahalagang bahagi na ginamit laban kay Galileo sa kaso ng erehiya. May ilang scholar nagsabing pineke ng simbahan ng liham para pabagsakin si Galileo at mapanatili ang kanilang pananaw para hindi mawala ng tagasunod. Pero sa inyo na ang desisyon dyan. Lalong lumala ang sitwasyon ng tanungin ng korte si Galileo kung may imprimatur siya para sa dialogo. Ito ay mahalagang selyo na ibinibigay ng simbahan bilang patunay na walang nilalabag sa pananampalatayang Katoliko. At si Galileo ay nakatanggap hindi lang isa kundi 2 imprimatur para sa kanyang aklat. Dinadala ng simbahan sa paglilitis ang isang taong sumulat ng aklat na sila mismo ang nag-aproba. Nagtagal ng ilang linggo ang paglilitis. Sa dulo ng paglilitis, mahigpit na inusisa at tinakot si Galileo na pahirapan kung hindi magsasabi ng totoo. Mahina ang kaso laban kay Galileo at marami ang nagnanais na matapos ito agad. Lumala ang kalusugan ni Galileo kaya pumayag sa kasunduan ang taga-usig. Amin siya ng maliit na kasalanan sa kanyang aklat kapalit ng magaan na parusa, kaya mananatili ang buhay ni Galileo. At natagpuan nilang mariing pinaghihinalaan siya ng erehiya dahil sa kanyang opinyon na ang araw ang nasa gitna ng universo. Hinatulan siyang mamuhay sa ilalim ng house arrest sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ipinagbawal ang aklat ni Galileo at lahat ng kanyang nailathalang mga gawa pati na rin ang anumang isusulat pa niya ay ipinagbawal din. Sa huli, nagpasya siyang magsulat muli at lumikha ng aklat na tinawag na mga diskurso at matematikal na demonstrasyon sa 2 bagong agham. Ang aklat na ito ay naglalaman ng halos lahat ng kanyang gawa sa nakalipas na 40 taon at palihim na inilabas mula Italia papuntang Olanda para mailathala. Lubos na pinuri ni Einstein ang gawaing ito, kaya maraming itinuturing si Galileo bilang ama ng makabagong agham. Hindi siya nagdusa sa bilangguan, hindi pinahirapan ng maraming taon, ngunit ang kanyang pisikal at intelektual na kalayaan ay nabilanggo ng simbahang Katolika. Hanggang noong 8 ng Enero, 1642, sa wakas ay pumanaw siya sa kanyang tahanan. Nais ng dakilang Duke ng Tuscany na ilibing si Galileo sa Basilika ng Santa Croce. Nang hinatulan siya ng simbahang Katolika sa erehiya, inilibing siya sa maliit na silid malapit sa kapilya ng mga baguhan, sa dulo ng pasilyo. Makalipas ang halos 1 siglo, inilipat siya sa pangunahing bahagi ng basilika. At sa paglilipat na ito, 3 daliri at 1 ngipin ang inalis, na ngayon ay nakadisplay sa Galileo Museum sa Florence. Noong 1700 at 17,700 at 18, inalis na nila ang pagbabawal sa paglilimbag ng lahat ng gawa ni Galileo, maliban sa dialogo. Nangyari lang ito noong 1800 at 35,200 taon matapos maisulat ni Galileo ang dialogo nang tuluyang inalis ang pagbabawal. Ikinulong si Galileo dahil umano sa hindi pagsunod sa isang utos na malamang ay hindi niya naman natanggap. Pero kahit natanggap niya ito, hindi lang naman simbahan ang nagsasabi sa astronomo na balewalain ang tunay na kalikasan ng universo at basta na lang sundin ang itinuturing nilang tama. At kung siya at tayong lahat na siyentipiko ay sumunod sa gusto nila, sigurado akong halos wala tayong alam tungkol sa universo ngayon. Sa mga usapin ng agham, ang awtoridad ng 1,000 ay hindi kasing halaga ng mapagkumbabang pangangatwiran ng isang tao.